7:00 na ng gabi na makauwi si Philmar mula sa kumpanya, ang Del Valle Group of Company. Ito ay pag-aari ng kanyang lolo na minana ng kanyang amang si Filimon Del Valle. Nag-iisa lamang itong anak. Ang kanyang ama ang CEO at si Philmar ang vice-presidente. Nagsusumikap siya para ipamana na sa kanyang kumpanya. Gusto ni Philmar na maging CEO. Sakto pagdating niya, naghahanda na ng hapunan si Manang Lourdes, ang kanilang kasambahay. Nasa hapagkainan ng kanyang magulang. Hinalikan ni Philmar sa pisngi ang ina at nagmano naman sa kanyang ama. Magbibis muna ako, mama at dad. Paalam ni Philmar sa kanyang magulang. Magmadali ka dahil pagkatapos nating kumain ng hapunan ay may mahalaga kaming sasabihin sa iyo ng iyong ama. Seryosong sabi ni Linda, ang kanyang ina. Nagmadali siyang umakyat ng hagdan patungo sa kanyang sinid. Mabilis na nagbihis at dumulog sa hapagkainan. Habang kumakain, nagtanong ang kanyang ama. May girlfriend ka na ba, Philmar? Tanong ni Filimon. Nasa 67 taong gulang na ang Ginoo. 4 na magkakapatid sila, Philmar. Siya ang bunso. May kanya-kanya ng pamilya ang mga ito. Ngunit mas ginusto na gawin ang mga propesyon kaysa mamahala ng kumpanya. Kaya kay Philmar ipapasa ang pagiging CEO. Pero ang tanong, kailan? Napatingin siya sa ama. Wala pa, dada. Bakit niyo po na itanong? Hindi pa napagtutuunan ng pansin ni Philmar ang pakikipagnobya. Wala pa sa isip niya yon. 31 pa lang siya. Bata pa naman siya. Nag-e-enjoy at hindi minamadali ang pagkakaroon ng nobya para magkaroon ng pamilya. Focus muna si Philmar sa kumpanya at mapalago yun para maipasa na sa kanya ang pamamahala niyon. Mas mabuti na tapusin mo ng hapunan bago pag-usapan yan, Filimon. Ayaw kasi ni Linda na nag-uusap sila habang kumakain. Yun kasi ang naituro ng magulang noong sila'y bata pa. Nang matapos silang kumain, hinayaan ni Filimon ang asawang magsabi sa anak ng pinag-usapan nila kanina. Kailangan mo na magkaroon ng anak, Philmar. Yun ang rules ng iyong lolo para maipasa sa anak na lalaking pamamahala ng kumpanya. Kaya kailangan mo ng nobya o babae na magiging asawa mo at mabibigyan ka ng anak. Sabi ni Linda, kumunot ang noon niya. Bakit kailangan yun, Dad? Hindi pa ba sapat ang mga ginawa ko para maging CEO ako? Naguguluhang tanong ni Philmar, umiling ang Ginoo. Pasensya na, pero iyon ang kailangan mong gawin. Hanggat wala kang asawa at anak, hanggang vice president ka lang. Istriktong sabi ni Filimon. Kung hindi ka makakahanap, pwede naman si Jessa. Gusto ko nun, di ba? Maganda naman siya. Sabi ng kanyang ina. Napasimangot si Philmar. Kilala niya si Jessa. Pero hindi niya gusto ang babae. Kahit maganda ito ay never talaga siyang humanga. Bigyan niyo ako ng 3 weeks para makahanap ng babaeng mapapangasawa ko, Dada. No, 2 weeks is enough. Pinal na sabi ni Filimon. Walang nagawa si Philmar kundi ang sumang-ayon. Kailangan na niyang magmadali kaysa mahuli ang lahat. Ang hindi maipamana sa kanya ang Del Valle Group of Company o di kaya ay ang maikasal kay Jessa. Maagang nagising si Bianca ng umagang yon. Magtitinda pa sila ng kapatid na si Sheila ng buko at niyog sa palengke. Pagkatapos mag-agahan at makapagbihis sa magkapatid, nagtungo na sila sa palengke habang tulak-tulak ang malaking kariton kung saan naroon ang kanilang paninda. Medyo malapit lang ang palengke sa bahay nila Bianca. May pwesto sila doon. Sana mapaubos natin to, no, ate? Para may pera tayo at may maibigay kina nanay, no? Sabi ni Sheila. Ito lang ang hanap buhay ni Bianca. Ang kanilang ama na si Benigno ay nasa bahay na lang at nagtatanim ng mga gulay, pandagdag sa pang-araw-araw nilang ulam. Matanda na rin kasi. Tumutulong na lang sa kanilang ina na si Lourdes. May katandaan na rin ng magkakilalang kanilang magulang at pinalad na mabiyayaan ang 2 anak. May sari-sari store din sila. Kahit na papano ay nakakaraos naman sila sa pang-araw-araw. 20 anyos pa lang si Bianca. Pagka-graduate niya ng high school ay nagtinda na siya. Balak sana niya mag-apply sa Maynila. Kaso masaya pa siya sa pagtitinda lalo at medyo malakas ang kita niyon.
Nakapag-build na rin kasi sila ng mga suki. Oo naman, tiwala lang Sheila. Magaling ka namang magtawag ng mga customer kaya mapapaubos natin to. Puno ng kumpiyansa na sabi ni Bianca at kinindatan ng kapatid. Tumawid ng magkapatid dahil nasa kabilang daan ng palengke. Ngunit nang matapata sila ni Bianca at Sheila sa kanang bahagi ng daan, may sasakyan na bigla na lang lumitaw sa crossing at nabangga sila. Tumilapo ng mga paninda nila Bianca sa daan. Umusok ang ilong niya sa galit. Hindi man lamang huminto ang may-ari ng sasakyan. Pinulot ni Sheila ang mga buko at niyog na nalaglag. Dahil sa sobrang galit, lumapit siya sa sasakyan nang huminto yun. Sakto naman na bumukas yun. Lumabas ang isang lalaki. Matangkad, magandang katawan, moreno at gwapo. Napalunok si Bianca dahil sa kagwapuhan na lalaki. Tumitig sa kanya lalaki. Biglang naisip niya ang ginawa nito. Dinuro ni Bianca ang lalaki. Hoy! Hindi mo ba nakitang ginawa mo? Binangga mong karito namin dahilan para tumilapon ng mga paninda namin. Bayaran mo yung mga nasira! Sigaw ni Bianca. Huminga ng malalim ang lalaki. Hindi porket nakakotse ito at nakasuot ng suit ay wala na siyang karapatan na magalit. Aba, pare-parehas lang sila na mabaho ang utot. Sandali at igigilid ko lang ang sasakyan. Nakakaabala na tayo sa mga dumaraan. Sabi ng lalaki saka bumalik na sa sasakyan. Siya naman ay napatingin sa paligid. Nag-cause nga sila ng traffic. Malakas na busina ang narinig niya. Hoy! Ano ba? Umalis nga kayo sa daan. May mga pupuntahan din kami. Sigaw ng isang lalaking panot. Kagad na tinulungan ni Bianca ang kapatid na si Sheila. Mabuti na lang at napulot na ng kapatid ang mga nalaglag. Nakahinga siya ng maluwag na maging ayos ng lahat. Ilan na nasira, Sheila? Ipapabayad natin yan dun sa lalaki. Hindi pwedeng palampasin yan. Aba, lugi na negosyo niyan. Naiinis niyang sabi. Lumapit ang lalaki sa kanila at nagabot ng 2,000. Nagtaas si Bianca ng kilay at kaagad na tinanggap yun. Ate, 15 pong nasira kaya 600 pong sisingilin niyo. Sabi ni Sheila. Iniabot niyang 1,000 sa lalaki. 600 pesos lang babayaran mo. Sandali at susuklian namin tong 1,000. Sabi ni Sheila, ngunit hindi tinanggap ng lalaki ang 1,000. No need. Iyon na yan, Misa. Tulong ko na lang dahil sa balang nagawa ko. Sabi nito saka tumalikod at nagpunta sa kanyang sasakyan. Napamaang naman si Bianca. Hindi siya makapaniwala na suwerte ang lalaki sa kanila. Kaagad niyang ibinulsa yun. Well, siya nagbigay di tatanggapin. Hindi dapat tinatanggihan ng grasya, di ba, Sheila? Tanong niya. Natawa naman ang kapatid niya. Oo ate, blessing na yan. Mukhang sinuwerte ka ngayon ate. Sulit ang pagpupulot ko ng niyog at buko dahil galante yung lalaki. Natawa na lamang si Bianca sa sinabi ni Sheila. Hindi maiwasang isipin ni Philmar ang babae habang nasa opisina siya. Maganda ang dalaga. Kita niyang nangangailangan ng pera ang babae sa paraan ng pagtanggap nito ng pera na ibinigay niya. Ano kaya magandang gawin? Mukhang pwede siyang maging asawa ko pansamantala habang hindi pa naipapasa sa akin ng kumpanya. Sabi ni Philmar sa sarili. Napapitik siya sa hangin. Iyon ang tamang gawin. Ang maging hard bride niya ang babae. Sa wakas, mapapasa akin ang kumpanya. Ani Philmar na may ngisi sa labi. Kailangan nilang maging close ng babae dahil tiyak na magtatakang kanyang magulang kung sakali man kinilala ang babae at walang alam tungkol sa kanya. Nasa pwesto ng mga sandaling yon sina Bianca at Sheila. 9:00 pa lang pero kakaunti pa lang ang benta nila. Napapuntong hininga si Sheila. Ay, mukhang matumal ngayon ate. Ano ka ba? Hindi pa natatapos ang araw. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Malay mo mamayang hapon dadami ang customer, di ba? Pagpapalakas loob ni Bianca sa kapatid. Nasanay kasi sila na tuwing umaga ay malaki na ang kanilang benta. Well, sabi nga, weather lang. Umupo si Bianca sa bangkong di kahoy. Nagtatawag naman si Sheila noon nang makita ng dalagitang sasakyan na huminto sa isang tabi. Kilala nito ang kotse. Tumingin sa kanya si Sheila at itinuro ang sasakyan. Ate, di ba yun yung kotse ng bumangga sa atin? Tanong ni Sheila. Kumunot naman ang noo ni Bianca at pinakatitigan ng sasakyan. Oo, kahawig nga.
Baka naman kaparehas lang, Sheila. Alam mo naman na madalas Nahinto si Bianca sa pagsasalita nang lumabas sa sasakyan ng isang lalaki. Yung lalaki na nakabangga nila. Anong ginagawa nito rito? Naglakad ito palapit sa pwesto na magkapatid. Nagkatitigan na magkapatid. Sabi ko na sa'yo ate, sa kanya yung sasakyan eh. Ang pogi niya no? Tukso ni Sheila dahil napansin na nakatitig si Bianca sa lalaki. Umirap si Bianca. Ano ba yung sinasabi mo, Sheila? Nakakadiri? Kunwaring sabi niya, pero ang totoo ay tama ang kanyang kapatid. Guwapo talaga ang lalaki. Nang matapat ang lalaki sa pwesto ay nagtanong siya. Anong ginagawa mo rito? Kukunin mo ba yung perang dagdag mo sa nasira mong bukot niyog? Nakataas ang kilay na sabi ni Bianca sa lalaki. Natawa ito. Bakit lagi mo kong tinataas ng kilay? Allergy ka ba sa lalaki? Sabi ng lalaki na nakangisi. Ibinaba naman ni Bianca ang kilay at huminga ng malalim. Doon niya na-realize na hindi magandang sungitan ng lalaki, lalo't wala naman itong ginagawang masama. Baka mamaya bumili ang lalaki ng kanilang paninda. Ano bang kailangan mo? Kung bibili ka, magiging mabait ako sa'yo. Sabi ni Bianca na may matamis ang ngiti sa labi. Ngumisi lamang ito. Well, tama ka nga. Bibili ako ng paninda niyong buko. Kailangan ko kasing para sa mga empleyado ko. Sabi ng lalaki. Nalaki ang mga mata ni Bianca. Totoo ba ito o panaginip lang? Kaya ba hindi sila nakabenta kanina ay dahil ito ang swerte nila? Ilang buko bang kailangan mo? Tanong ni Bianca. Lahat yan, isakay na lang sa mini truck. Sabi nito sabay sulyap sa truck na papalapit sa kinaroroonan nila. Labis na namangha si Bianca. Bumabang isang lalaki sa truck at lumapit sa kanila. Denmar, tulungan mo si ganda na may ilagay sa truck ang mga buko. Utos na lalaki. Kagad naman na tumalima si Denmar. Binilang naman ni Sheila ang mga buko. Kagad naman na kinuwenta ni Bianca ang babayaran ng lalaki. Tinanong na lalaki kung magkano yon. 2,500 sir. Magalang na sagot ni Bianca. Himala, sir na ngayon ah. Nakangisit tatawa-tawang sabi ng lalaki. Siyempre, bumili ka kaya sir na. Kung hindi ka naman bibili, bakit pa kita tatawagin na sir? Pilosopong sagot ni Bianca. Napailing-iling na lang ang binata. Kagad na humugot ng pera ang lalaki sa pitaka nito at iniabot ang 3,000. Akmang susuklian niya yon nang ikumpas na lalaki ang kamay. Wag na, tip ko na yan sa inyo. Malit lang na bagay yan. Sabi nito sabay ngiti. Napatitig si Bianca sa namumula nitong labi. May dimple ang lalaki na nagpadagdag sa karisma nito. Kagad siya nag-iwas ng tingin. Baka mapansin na lalaki ang ginawa niyang pagtitig. Nagpasalamat si Bianca. Matapos mailagay lahat ang niyog sa mini-truck, nagpaalam na rin ang lalaki. Tuwan-tuwa na lumapit sa kanya si Sheila. Grabe ate, ang galante niya. Akalain mo yon? Binili niya lahat ng buko. Niyog na lang ang ipapaubos natin. Sabi ni Sheila. Nagtataka naman si Bianca. Ano ang dahilan kung bakit ginagawa yun ng lalaki? Parang napaka-imposible naman na mamakiyaw ito ng paninda nila nang walang dahilan. Hindi na lang niya yun pinansin at inaayos ang ibang mga paninda nila. Inisip na lang ni Bianca na baka treat ng lalaki ang mga buko sa kanyang mga empleyado. Mayaman na lalaki. It means may negosyo sila. Napatango-tango siya habang sinasabi yon. Ilang araw nang bumibili si Pilmar sa tindahan ng magkapatid. Nagtataka na rin ang kanyang mga empleyado sa ikinikilos niya. Siyempre, sino ba naman ang hindi magtataka kung halos every other day ay may ibinibigay si Pilmar na buko o niyog sa kanila. Sinasabi na lang niya na ginagawa niya yon bilang pasasalamat sa kasipagan nila sa trabaho. Yung bang ay natutuwa perong iba ay nagdududa. Kaya naman, kailangan nang gawin ni Pilmar ang susunod na hakbang niya. Ang kausapin ng babae sa plano niya. 5 araw na rin ang palugit ang binata sa paghahanap ng mapapangasawa. Hapon yun, 3:00. Umalis na siya ng gusali patungo sa palengke kung saan nagtitindang magkapatid. Pagdating doon ay nakita niyang paubos ng tinda ng mga ito. Kumaway si Sheila kay Pilmar. Napatingin siya kay Bianca. Seryoso itong nakatingin sa cellphone. Lumapit ang binata sa magkapatid. Anong ginagawa mo rito kuya? Paubos ng paninda namin. Ikaw na bang uubos?
Biro ng dalagita na nilakipan pa ng pagtawa. Natawa na lang din si Pilmar at tumingin kay Bianca na nahuli niyang nakatingin sa kanya. Nagbaba ang dalaga ng tingin at nag-ayos ng paninda. Lumapit siya rito. "Pwede ba kita makausap, Bianca? May mahalaga lang akong sasabihin." Sabi niya. Tumingin ang babae sa kanya. Matagal bago ito nakasagot. "Sige na ate, pumayag ka na. Baka mamaya dagdagan ni Sir Pilmar ang order niya sa atin." Biro ni Sheila na ikinatawa ni Pilmar. Kunwari ginulo niya ang buhok ng dalagita. "Mapagbiro ka talaga." Anya saka tumingin ulit kay Bianca. "Okay lang ba? Sabay fast food na lang tayo mag-usap para may privacy tayo." Malumanay ang sabi saka binanggit ang pangalan ng fast food chain. "Mag-commute ka ba?" Ayaw na mangyayari ni Pilmar ang dalaga na sumakay sa sasakyan. "Sabay na lang tayong pumunta ron. Sakay na lang ako sa sasakyan mo kaysa mag-commute pa ako. Sayang din yun." Tugon ni Bianca. Napangiti naman si Pilmar ng malapad. Kahit na papano ay magaan ang loob sa kanya ng dalaga. Nagpunta na sila sa kotse. Pinagbuksan ng binata ng pintuan sa passenger seat si Bianca. Ang ibang mga tindera ay napatingin sa kanila at nagtatanong ang mga mata kung bakit sumakay si Bianca sa kotse niya. Pinasibad niya yun patungo sa Angel, ang pangalan ng fast food chain. Nang makarating doon, nagganap si Pilmar ng bakanting mesa. Nang may mahanap, naupo na sila doon at nag-order ng pagkain. Simula pa lang, duda na ako sa lagi mong pagbili sa mga paninda namin. Naiisip ko na may kailangan ka sa akin eh. Tama ba ako? Bungad na sabi ni Bianca. Hindi na siya nagtaka noon. Siyempre, magtataka talaga ang dalaga dahil lagi siyang bumibili doon. Huminga ng malalim si Pilmar. "Okay, sasabihin ko ng dahilan kung bakit gusto kitang makausap ngayon. Kailangan ko ng girlfriend na may papakilala kay mama at dad. Hindi lang girlfriend, kundi magiging asawa ko." Wika ni Pilmar habang nakatitig sa mga mata ng dalaga. Sasagot na sana si Bianca pero biglang dumating ang kanilang order. Hinintay muna nito na ma-serve yun bago magsalita. "So, gusto mo ako maging girlfriend/asawa mo?" Tanong ni Bianca. Tumango ang binata. "Kung hindi ko gagawin yun, hindi mapapasakan ang kumpanya. Patagal na akong vice president at deserve ko maging CEO. At makukuha ko lang yon kapag may asawa na ako." Sabi ni Pilmar. Napatango-tango si Bianca. Alam ng dalagang dahilan kung bakit bumili ang binata ng mga paninda nila at nakipagkaibigan pa para makuha ang loob niya. Well, ayos lang yun. Nakinabang naman sila doon. Pero syempre, hindi pwede na maging sila at maging asawa ni Pilmar nang walang kapalit. Wala nang libre ngayon. "Ano naman na makukuha kong kapalit kapag pubayag ako na maging girlfriend mo?" Naniniguron tanong ni Bianca. "Babayaran kita, sa sahod ka syempre. Magkano bang gusto mo?" 1 million pesos. Para savings at mapalaki negosyo namin. Sabi niya. Malaking halaga na yun. Nanlaki ang mga mata ng lalaki. "Ang laki naman." "Well, kung ayaw mo, maghanap ka na lang ng iba. Yun ang gusto ko. Take it or leave it." Seryoso niyang tugon saka kumain ng pasta. Napabuntong hininga si Pilmar. "Ibibigay kong 1 million pesos basta maging girlfriend at asawa kita. Girlfriend for 1 month and wife for 3 months. Sabi ng binata. Nagtaas siya ng kilay. Mukhang hindi niya ata gustong ideyang 3 months siyang magiging asawa na lalaki. 2 months. Take it or leave it." Parang boss na sabi ni Bianca. Malalim na napabuntong hininga si Pilmar. "Bukas ipapakilala na kita kila mama bilang girlfriend ko. Kailangan mo rin ako ipakilala sa magulang mo bilang boyfriend mo para hindi sila mabigla kapag nagpakasal na tayo." Wika ni Pilmar. Nagkibit balikat siya at sumang-ayon. "Please, huwag mong sasabihin sa ibang kasunduan natin. Baka may makaalam na iba at mapurnadang plano ko. Naintindihan mo ba?" "Walang problema sa akin yon. Madali lang magdahilan. Pero hindi pwedeng ilihim to kay Sheila dahil kilala ka niya. Kailangan malaman niyang plano natin at para maging testigo siya na may relasyon tayo." Pumayag naman si Pilmar. Napangiti si Bianca. Hello, 1 million pesos. Sa wakas, instant millionaire na siya kapag nagkataon. Maiaahon na ni Bianca sa kahirapan ang kanyang pamilya. "Ano? Boyfriend mo na si Kuya Pilmar?" Gulat na tanong ni Sheila nang sabihin niyang kasintahan na niya ang binata. Tinakpan ni Bianca bibig ng kapatid.
Huwag ka maingay. Baka marinig ka nila nanay. Makinig ka para alam mong isasagot mo bukas. Paliwanag ni Bianca. Tumango-tango naman ang dalagita. Nagsimula na niyang sabihin ang pinag-usapan nila ni Philmar. Nalaki ang mga mata ni Sheila nang banggitin niya ang 1 million pesos dito. Oh my gosh ate! Ang laki nun! Milyonarya ka na! Bulalas ng kapatid. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Kaya ikaw magiging saksi sa love story namin, okay? Galingan mo para may bago kang cellphone. Sabi niya, malapad na napangiti si Sheila at tumango. Kinabukasan, nagkita sina Bianca at Philmar sa pwesto ng bandang 4:00 ng hapon pagkatapos silang magtinda. Si Sheila nang nagtulak ng kariton dahil sumakay na si Bianca sa kotse ni Philmar. Pagdating doon, napatingin sa kanya mga kapitbahay nila na nadaanan nila. Bianca, boyfriend mo? Tanong ng tiyahin niyang si Elsa. Ngumiti si Bianca sa tiyahin. Opo tiya, boyfriend ko po. Ang gwapo no? Tanong niya. Abay sobra, mukhang mayaman jackpot ka. Sabi ng ginang na ikinatawa lang niya. Kapatid ito ng kanyang ina. Tinignan niya ang lalaki at nakitang nakangisi ito. Tinaasan ni Bianca ng kilay si Philmar. At anong iningisi-ngisi mo dyan? Talaga, gwapo ako. Malapad ang ngumiti si Philmar. Mas gwapo palang binata kapag nakangiti ito na ganoon. Pero hindi siya aamin. No way. Sinabi ko lang yon dahil ayoko naman na mapahiya sa tiyo ko. Huwag kang umasa dahil hindi ako nagagwapuhan sa'yo. Pambabara ni Bianca at naglakad na patungo sa kanila. Napakamot na lang sa ulo si Philmar saka sinundan ng dalaga. Nasa bungad na ng bahay si Sheila at hinihintay sila. Kumaway pandalagita sa binata. Nang nasa harapan na ng bahay ang dalawa, lumabas si Benigno at Lourdes. Tinignan ng kanyang ama mula ulo hanggang paa si Philmar. Anong pangalan mo iho? Tanong ni Benigno. Philmar del Valle po, sagot na lalaki. Philmar del Valle, parang pamilyar ang pangalan mo, nabasa ko sa newspaper. Sabi ng Ginoo, natawa ng mahina si Bianca. Tay, si Philmar del Valle, ang Vice President ng Del Valle Group of Company. O diba, Vice President ng boyfriend ko? Proud na sabi ni Bianca. Kumunot na noon ang Ginoo. Naguguluhan ako. Pasok ka muna iho at doon tayo sa loob mag-usap para maliwanagan ako. Sabi ni Benigno. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Kahit na papano ay maganda ang bahay ni na Bianca. Naiparenovate nila yun mula sa ipon ng dalaga sa pagtitinda ng buko at niyog. Anong nakain mo at niligawan mo anak ko? Iho, mahirap lang kami't mayaman ka. Baka hindi magustuhan si Bianca ng iyong magulang. Sabi na matanda. Napakagatlabi si Bianca. Hindi naman siya na insulto, pero totoo kasi ang sinabi ng kanyang ama. Sino ba naman kasing vice-presidente ang papatal sa kanya? Siyempre, dahil sa kasunduan, kaya sila magkasintahan ngayon. Tiyak na magugustuhan si Bianca ng aking magulang tiyo. Hindi naman po sila mapili ng babae makakarelasyon ko. Ang mahalaga, mabait at naiintindihan niya ang aking ginagawa. Sabi ni Philmar. Paano kayo nagkakilala ng Bianca? Nagdududa ang tanong ni Benigno. Suki po ako ni Bianca ng kanyang mga buko at niyog po. Simula na makita ko siya, nabighani po ako sa ganda niya. Yun na po, doon na po nagsimula ang love story namin hanggang sa naging kami. Kuwento ni Philmar. Pinigilan ni Bianca na matawa na sabihin nito ang salitang nabighani. Pinakalma niya ang sarili. Ayaw niyang mawala ang 1 million pesos niya. Kung nililigawan mo pala si Bianca, bakit hindi ka pumunta rito sa bahay para ligawan siya? Tanong ni Benigno. Tay, mabilis lahat ng pangyayari. Kami ang nagpasya na maging kami. Mabait at maginoo kaya walang dahilan para hindi ko siya magustuhan. May gusto na rin po kasi ako sa kanya nung sabihin niyang gusto niya akong ligawan. Sabi ni Bianca. Hinawakan ni Lourdes ang kamay ni Benigno. Huwag nang maraming tanong, Ben. Ang mahalaga ay nagmamahalan sila. Hindi naman na menor de edad ang anak mo. Sabi ng kanyang ina. Huminga ng malalim si Benigno. Kung hindi ka lang vice president, baka nabuliyawan na kita. Basta alagaan mo anak ko. Huwag mo siyang pababayaan. Ikaw ang first boyfriend niya. Pagbulgar ng kanyang ama sa kanya. Tay, bakit pati yun sasabihin mo pa? Tumawa lang si Benigno. Bumili ng merienda si Sheila.
Nakipagkuwentuhan at nagmerienda lamang sila hanggang sa magpaalam na si Philmar dahil gumagabi na. Pagpasensya mo na si tatay ha, mahigpit talaga kasi yon. Hingin pa umanhin ni Bianca. Ako palang first boyfriend mo ah. Nakangising sabi ni Philmar. Pinalakihan niya ng mga mata ang lalaki. Hoy, hindi tayo no, peke lang to. Yung pera, huwag mong kalilimutan na ipadala sa bank account ko pagkatapos natin magpakasala. Paniniguro ni Bianca. Yes boss, hindi kita tatakbuhan. Sige, mauna na ako. Paalam ng binata at pumasok na sa sasakyan. Ngayon ang araw na ipapakilala ni Philmar si Bianca sa kanyang magulang. Kabado ang binata dahil baka hindi pumasa si Bianca sa taste ng magulang. Baka ang ina-expect na mga ito ay mayaman ang magiging nobya niya. Pero bahala na. Ang mahalaga, may naipakilala si Philmar sa magulang na kasintahan na pakakasalan niya at mabibigyan siya ng anak. Hindi mo na sinabi yun ni Philmar kay Bianca dahil baka umatras ito. Mama, ipapakilala ko po mamaya ang babaeng pakakasalan ko. Anunsyo ni Philmar ng umagang yun habang sila'y nag-aagahan. Natigilan si Linda at Filimon at napatingin sa kanya. Nagbaba ng kubyertos ang kanyang ama. Sino naman? Baka napulit mo lang kung san-san yan ha. Mayaman ba siya? Iyon agad ang tanong ng Ginoo. Umiling si Philmar. Hindi po siya mayaman pero nagmamahalan po kaming dalawa. Sabi niya sa akin maghanap ako ng babaeng pakakasalan ko. So walang criteria na dapat mayaman, maganda o edukada. Dahil ang gusto niya lang ay may mapangasawa ko at mabigyan ako ng anak. Mahaba niyang paliwanag. Ngumiti si Filimon. Wala naman ako sinabing ganon. Ayos lang yun sa amin anak. Hindi kami namimili. Ang mahalaga ay may babaeng mag-aalaga sa iyo at magmamahal. Ang kayamanan ay nakakamit sa pagsisikap. Pero ang pagkakaroon ng mabuting asawa ay hindi basta-basta nakikita o natatagpuan. Kaya tignan mo, may ibang mag-asawa na humahantong sa hiwalayan. Pangaral ni Filimon sabay ngiti. Thank you dad. Dahil kahit yun man lang ay suportado niyo ako. Napangiti si Philmar nang hawakan ng kanyang ama ang kamay ng kanyang ina. Nakilala kong iyong ina na magkalayong estado namin. Minahal ko siya kung sino siya. Hindi ko tinignan ang estado niya sa buhay. Dahil ang mahalaga sa akin ay yung ako ang minahal at hindi ang aking kayamanan. Sabi ni Filimon habang nakatitig kay Lourdes. Punong-puno ng pagmamahal ang titig ng Ginoo. Hihintayin namin siya iho. Excited na ako makilala ang iyong girlfriend. Sagot ni Linda. Bandang alas 5 ng hapon, nasunduin ni Philmar si Bianca sa bahay ng dalaga. Ready na ito. Maganda ba ang suot ko, Philmar? Hindi naman baduy? Sunod-sunod na tanong ni Bianca. Huminga ng malalim si Philmar at hinawakan sa balikat ang dalaga. Ramdam niyang kaba nito. Huwag kang kabahan, hindi marte magulang ko. Tanggap nila kung sinong ipapakilala ko sa kanila, okay? Tugon ni Philmar. Syempre, kakabahan talaga ako kapag hindi nila ako nagustuhan. Sayang naman yung 1 million, no? Sabi nito, napailing-iling na lang siya. Iyon naman pala ang dahilan. Well, ano pa nga ba? Yun naman talaga ang dahilan. Nagpaalam na sila Philmar at Bianca kina Benigno at Lourdes. Sumakay na sila ng dalaga sa kanyang sasakyan. Kagad na pinagbuksan ng sasakyan ni Philmar si Bianca pagdating sa kanila. Sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Hinagip ng binata ang kamay ng dalaga at hinawakan yon. Natigilan si Bianca pero agad ding nakabawi. Malambot ang kamay ng dalaga, parang ang sarap pisilin. Nang makapasok sila sa loob, sakto naman na pababa na ng hagdan si Lourdes at bihis na bihis. Magandang gabi po, ma'am. Bati ni Bianca. Ramdam niya ang pawis sa kamay nito. Hinigpitan ni Philmar ang hawak doon. Napatingin naman ang kanyang ina sa magkahawak nilang kamay. Nice to meet you, Iha. Natutuwa ako dahil sinagot mo ng anak ko. Sabi ng ginang. Mabait po siya, kaya walang dahilan na hindi ako magkagusto sa kanya. Sinserong sabi ni Bianca. Lumapit ang dalaga sa kanyang ina at nakipagbeso-beso rito. Ngumiti lamang si Linda. Halika, ipapakilala kita sa ama ni Philmar. Sabi nito, sabay-sabay na silang nagtungo sa dining area. Masaya ako dahil nahanap na ng anak ko ang babaeng makakasama niya sa pagtanda. Sabi ni Filimon matapos magmano ni Bianca sa Ginoo. Ngumiti lamang si Bianca. So kailan ang kasal? Tanong ni Linda. Natigilan si Bianca. Pag-uusapan pa po namin ni Bianca, mama. Soon magpapakasal na rin kami.
Tugon naman ni Filmar. Oo, kailangan nyo nang mapag-usapan sa lalong madaling panahon. Gusto ko na magkaroon ng apo. Gawa kayo agad pagkatapos ng kasal nyo Sabi ni Pilimon. Nasabit si Bianca dahil sa sinabing yun na matanda. Kagad naman siyang inabutan ni Filmar ng tubig at hinagod-hagod ang likod ng dalaga. Ayos ka lang? Nag-aalala niyang tanong. Tumungo-tungo naman si Bianca. Iniba ni Filmar ang usapan. Pinag-usapan nila tungkol sa negosyo. Nakahinga ng maluwag si Bianca nang matapos ang hapunan. Maraming salamat po sa inihanda niyong hapunan. Nabusog po ako. Sinserong sabi ng dalaga. Wala yun, Iha. Gusto kita para sa anak ko. May pangarap ka sa buhay. Maswerte ang nanay mo dahil tinutulungan niyo siya. Nakangiting sabi ni Linda. Matapos magpasalamat ay nagpaalam ng dalawa. Kagad na inihatid ni Filmar ang babae. Kailangan ba nating magkaroon ng anak, Filmar? Tanong ni Bianca, huminga ng malalim ang binata. Ay, oo, yung kasi yung gusto ni Dada, ang magkaroon ng apo. Ang usapan natin, magkasintahan lang at magpapakasalan, di ba? Bakit may anak na involve? Naguguluhan itong tanong. Inihinto muna ni Filmar ang sasakyan sa gilid ng daan para makapag-usap sila ng maayos. Yun kasi yung kailangan. Kailangan may anak para sigurado na may magmamana sa kumpanya. Pasensya kung hindi ko nasabi agad sa'yo dahil natatakot ako na baka hindi ka pumayag. Paliwanag ni Filmar. Dinaya mo ako? Dapat nung una pa lang sinabi mo na sa akin. Ines na sabi ni Bianca. Natatakot lang kasi ako na baka hindi. Natigil sa pagsasalita si Filmar nang tumunog ang cellphone ni Bianca. Kinuha yun ng dalaga sa bag na dala. Na makitang si Sheila tumatawag ay sinagot ito yun. Sheila, napatawag ka? Tanong ni Bianca. Medyo may inis pa siyang nararamdaman nun dahil kay Filmar. Ate, si Mama inatake ng sakit sa puso. Puntahan mo kami rito sa ospital. Pakiusap nito. Matapos sabihin ni Sheila kung saang ospital nakakonfine si Lourdes, pinatay na ng dalagang tawag sa kanilingon niya si Filmar. Inatake si Mama ng sakit sa puso. Nasa ospital na siya ngayon, tara na. Sigaw niya at sinabi kung saan ospital naroon ang kanyang ina. Nagmamadali naman na pinasibad ng binata ang kotse. Humahangos na tumakbo papasok si Bianca sa ospital pagkarating nila ni Filmar. Sumunod naman ang binata sa kanya. Kagad silang nagpunta sa kwarto ni Lourdes. Naaabutan nila doon sina Sheila at Benigno. Lumapit si Bianca sa ina at tinignan ang kalagayan nito. Naawa siya dahil namumutla ang ginang. Nilingon ni Bianca ang kanyang ama. Kumusta na po siya, tay? Huminga ng malalim si Benigno. Ayos na siya. Pero dahil nagmamadali kaming maisugod sa ospital ang inay mo, ay dito sa private namin siya na-confine. Medyo mapapamahal tayo, anak. Lalo't baka matagalan bago ma-discharge ang iyong ina. Malungkot na sabi ni Benigno. Marahil iniisip ng Ginoo ang bayarin nila sa ospital. Lumapit si Bianca sa ama at hinawakan ang kamay nito. Naupo naman si Filmar sa sofa sa tabi ni Sheila. Inakbayan ng binata ang dalagita. Maging maayos din ang lahat. May awa ang Diyos. Sabi ng lalaki. Nagpasalamat naman si Sheila kay Filmar. Samantala, pinisil ni Bianca ang kamay ng ama. Magiging ayos din ang lahat, tay. Huwag yun ang problemahin ng gastos. Ako nang bahala, okay? May naipon naman ako kahit na papano. Pagdadahilan niya, tumango naman si Benigno. Malamlam na tumingin ang Ginoo sa dalagang anak. Maraming salamat, anak. Napakaswerte talaga namin sa inyo. Sabi nito. Nilingon ni Bianca si Filmar at binigyan ng makahulugan na tingin. Nagpaalam muna siya sa ama. Lumabas silang dalawa ni Filmar. Payag na ako sa gusto mo. Kailangan namin ng pera ngayon at tiyak na hindi ka siyang ipon namin. Pagpayag ni Bianca, tumango naman ang binata at kumiti. Sige, planuhin na lang natin ang kasal kung sakali. Tugon naman ni Filmar. Napabuntong hininga na lamang si Bianca. Hindi niya akalain na dadating ang pagkakataon na ibibigay niya sa sarili sa lalaking hindi naman niya mahal. 3 linggong itinagal ni Lourdes sa ospital. Malaki ang naging bill nila. Binayaran yun lahat ni Filmar. Nasa 100,000 ang binayaran nila. Iba pa yung mga gamot at binili nila. Ngayon na balak sabihin nila Filmar at Bianca kina Lourdes at Benigno ang balak nilang pagpapakasal. Nakahiga noon ang ginang sa kama nang pumasok si Bianca kasama si Filmar.
O anak, kumustang pagtitinda? Tanong ni Lourdes, huminga muna siya ng malalim. Balak na po naming magpakasal ni Philmar, Nay. Simpleng kasal lang po yun. Wika ni Bianca. Nagulat ang kanyang magulang sa sinabi niya. Ang alam na mag-asawa ay hiniram ni Bianca ang pambayad sa ospital kay Philmar dahil magkasintahan naman sila. Bakit parang ang bilis naman yata? Kailan lang nung ipakilala mo si Philmar sa amin? Hindi ka naman siguro nagmamadali, anak. Tanong nito, umiling si Bianca. Mahal ko po si Philmar. Walang dahilan para hindi ko siya pakasalan. Hindi naman sukatan ng ikli ng panahon na nagkakilala kami para hindi ko siya pakasalan. Nagigilty si Bianca dahil nagsinungaling siya, pero kailangan niya yon para sa kanila. Malaking tulong ang pera na makukuha ng dalaga. Bumuntong hininga na lamang si Benigno. Aba, kung yan ang gusto niyong dalawa yun ang masusunod. Basta Philmar, aalagaan mo ang aking anak. Sabi ng Ginoo. Makakaasa po kayo. Mahal ko po ang inyong anak at gagawin ko po ang lahat para sa kanya. Sabi naman ni Philmar saka hinawakan pang kanyang kamay at hinalikan ng tuktok niyon. Nakaramdam ng kakaiba si Bianca doon pero hindi na lang niya yon binigyan ng pansin. Pagkatapos ng pag-uusap, nagpunta sila sa mansyon ng Del Valle para ipaalam kina Filemon at Lenda ang balak nila ni Bianca na magpakasal. Naku, masaya ako dahil ikakasal na kayo. Huwag niyong kalimutan gawin agad ang apo ko Biro ng ginang. Napagpasyahan ng dalawa na sa susunod na linggo na ang kasal. Madali lang na proseso yon. May pera ka naman, Philmar. Sabi ni Filemon. Tumango lamang si Philmar doon. Makalipas ang 1 linggo, isinagawa ng pag-iisang dibdib ni na Philmar at Bianca. Piling bisita lamang ang imbitado. Lutang noon si Bianca dahil hindi niya akalain na ikakasal na siya. Naipasa na rin ni Philmar kahapon ng 1 million sa kanyang bank account. Masaya siya ng mga sandaling yun. Ngunit iniisip ni Bianca mangyayari sa kanila ni Philmar pagkatapos ng kasal. Napatingin siya kay Philmar na kausap sina Filemon at Lenda. Nasa reception na kasi sila. Magandang katawan ng asawa hanggang sa dumakon tingin ni Bianca sa pang-ibabang parte ng katawan nito. Medyo may kaumbukan yun. Napaiwas siya ng tingin nang sumulyap sa kanya si Philmar. Lumapit na lalaki sa kanya at umupo sa kanyang tabi. Ayos ka lang ba? Kanina napapansin ko na parang lutang ka. Bulong sa kanya ng asawa. Huminga si Bianca ng malalim. Kailangan na yan sabihin kay Philmar ang gumugulo sa kanyang isipan. Naninibago lang ako kasi may asawa na ako. At hindi ko alam kung ano magiging reaksyon ko kapag may nangyari sa atin. Wala namamagitan na pagmamahal sa ating dalawa, Philmar. Natigilan si Philmar at bumuntong hininga. Huwag ka mag-alala, hindi kita pinipilit na gawin natin yun mamaya. Sabihin mo na lang kapag handa ka na. Gusto ko rin naman na mabuntis ka na pero ayaw kita madaliin. Puno ng pagsuyo na sabi ng binata. Napatingin siya rito at nagpasalamat. Hindi naman pala ito makasarili. Nakatitig lamang si Philmar kay Bianca hanggang sa dumako ang tingin ng lalaki sa gilid ng kanyang labi. Gamit ang hinlalaki, pinahid ang asawa ang dumidoon. Ayun na naman ang kakaibang nararamdaman niya. Kagad na nag-iwas ng tingin si Bianca at itinuon ng atensyon sa kinakain. 2 linggong lumipas buhat ng magpakasal sina Bianca at Philmar. Humanga ang lalaki sa galing ni Bianca sa mga gawaing bahay. Paggising ng lalaki ay may almusal na siya. Kapag uwi naman si Philmar, nakaluto na ng hapunan ng asawa. Hindi na niya kailangan mag-hire pa ng katulong. Higit sa lahat, malinis ang bahay. May regalo kasing bahay si Lenda. Oh, bakit ganyan ka kung ngumiti? Tanong ni Ellison nang maabutan si Philmar na malapad ang ngiti. Napapangiti lang ako dahil naging komportable ang buhay ko simula na mag-asawa ko. White material talaga si Bianca. May pagmamalaki na sabi ni Philmar. Alam ni Ellison ang plano niya. Kaibigan niya rin kasi ito. Natawa ang lalaki. Baka naman nahuhulog ng loob mo kay Bianca. Well, maganda naman siya. Wala masamang mahulog ang loob sa kanya. Asawa mo naman siya. Sabi nito. Umiling si Philmar. Hindi siya sang-ayon na gusto niyang asawa. Hindi, marahil. Natutuwa lang ako pero gusto. Hindi. Pinakasalan ko lang siya dahil kailangan ko siya. Matigas na sabi ni Philmar. Napailing-iling na lang si Ellison.
Sa ngayon, akala mo yun ang dahilan pero kapag tumagal, malalaman mo rin ang tunay na rason kung bakit natutuwa ka sa kanya. Dahil gusto mo na pala siya. Giit pa na lalaki. Ano bang ipinunta mo rito? Pagbabago ni Philmar ng usapan. Birthday ni Alfredo nag-iimbita siya. Punta tayo. Magpaalam ka kay Bianca. Kahit pagkukunwari lang na mag-asawa kayo, dapat alam niya pa rin ang ginagawa mo para hindi siya naghihintay at nag-aalala. Bilin ni Ellison. Tumango naman siya. Tama nga naman ang kaibigan. Kagad na nagpadala si Philmar ng mensahe sa asawa. Mabuti na lang at 6:00 na yun ng hapon. Sabay na silang lumabas ni Ellison. Tapos nang magluto si Bianca ng hapunan nang makatanggap siya ng text mula kay Philmar. Napabuntong hininga na lang siya nang mabasang may pupuntahan itong birthday ng isang kaibigan. Hindi malaman nagabalang tawagan ako para sana hindi ako nakapagluto pa. May ginagawa kasi si Bianca kanina kaya hindi niya agad nabasa ang mensahe ng asawa. Bubuntong hininga na lamang siya at mag-isang kumain. Nang matapos kumain, naligo na siya at nahiga sa kama. 8:00 pa lang naman ng gabi pero inaantok na si Bianca. Marahil dala ng pagod sa maghapon. Nagising si Bianca nang maramdamang may tumabi sa kanya. Mula sa lampshade, nakita niya si Philmar. Mapula mukha na lalaki. Akmang tatayo na siya para sana pumunta sa kusina at punasan ng lasing na asawa. Nang hapitin si Bianca ni Philmar, palapit sa katawan nito, saka sinubsob ang mukha sa kanyang leeg at inamoy yun. Natigilan si Bianca nang daganan siya ni Philmar. "Philmar, lasing ka!" Anya at sinusubukan na itulak ang binata. Ngunit walang nagawa si Bianca nang daganan siya ni Philmar. Naglandas ang labi nito sa kanyang katawan. Napapikit na lamang siya doon. Aaminin niyang nagugustuhan niyang ginagawa ng asawa. Umarko ang kanyang katawan at mas pinagduldulan pang sarili kay Philmar. Subalit nang subukan na nitong angkinin siya ng tuluyan, ay hindi niya maitago ang naramdamang kirot doon. Napahinto si Philmar sa ginagawa. "Are you okay? Sabi mo lang kung hihinto ako." Masuyong sabi ni Philmar, pero umiling siya. Gusto niyang pakiramdam ni Yuan. "Ituloy mo. Angkinin mo ako, Philmar." Pagsusumamo ni Bianca. Iyon lamang ang hinintay ni Philmar. Maya-maya lamang ay tuluyan na nga siya nitong naangkin ng buong buo. Kinabukasan, nagising si Philmar. Iginala niyang paningin at sa katabi, mahimbing nang natutulog si Bianca. Hindi siya lasing kagabi. Nagpanggap siyang lasing para maangkin ang asawa. Hindi akalain ni Philmar na gano'n ang pakiramdam na makaangkin ng isang birhen. May mga karanasan na mga babaeng dumaan sa buhay niya. Hinaplos ni Philmar ang pisngi ng babae. "Gusto na yata kita, Bianca. Iba nararamdaman ko kapag nakikita kita." Kagabi, may lumapit sa kanyang babae pero hindi siya naging interesado dahil may asawa na siya. Biglang nagising si Bianca. Nagkatitigan sila. Nag-iwas ang tingin si Bianca at bahagyang namula ang pisngi. "Good morning. Gutom ka na ba? Ipagluluto kita ng agahan." Sabi ni Bianca at akmang babangon ito nang hapitin ni Philmar ang asawa sa bewang. Umiling siya. "Alam kong hindi mo kayang bumangon. Magpa-deliver na lang tayo." Tumikhim si Philmar. "Ano masasabi mo sa nangyari sa ating kagabi?" Tanong niya. Napakagatlabi si Bianca pero bigla ding sumeryoso. "Okay lang naman. At saka, obligasyon kong ibigay ang sarili sa'yo. Dahil nga 'di ba, may kasunduan tayo. Kaya karapatan mong angkinin ako para mabuntis ako at maging CEO ka na." Sabi nito saka ngumiti. May nakita siyang kislap ng lungkot sa mga mata ng asawa pero bigla ring nawala. Guni-guni lang kaya ni Philmar yun? Tumango-tango siya. "Oo nga pala, munti ko nang makakalimutan." Sabi niya saka tumawa. Kinuha niya ang cellphone at nag-order sa isang delivery application. Tanghali yon na makatanggap ng mensahe si Philmar na bibisitang kanyang ina mamayang hapon. Kagad niyang tinawagan si Bianca. Sinagot naman ito agad yon. "Bianca, dadalaw si mamamayang hapon. Kaya mo ba maglinis ngayon at ilipat ang mga gamit mo sa kwarto ko? Hindi ba masama ang pakiramdam mo?" Nag-aalalang tanong ni Philmar. Magkahiwalay kasi sila ng silid. "Actually, masama ang pakiramdam ko ngayon pero kung kailangan di maglilinis ako." Sagot ni Bianca. "No need.
Magpaliwanag na lang tayo kay Mami mamaya. Ilipat mo na lang yung mga gamit mo sa kwarto. Sorry, dahil sa akin kaya masamang pakiramdam mo. Guilty na sabi ni Philmar. Ano ka ba, ayos lang. Karapatan mo naman akong angkinin dahil asawa mo ko. At parte yun ang pinagkasunduan natin. Wika ni Bianca. Kumurot ang puso niya sa sinabi ng asawa. Salamat. Magpahinga ka na lang dyan. Uwi ako ng stress. Ihanda mo sarili mo dahil kailangan nating ipakita kay Ma'am na sweet tayo sa isa't isa. Bile ni Philmar. Mabilis niyang tinapos sa mga dapat tapusin. 4:00 na nang matapos siya. Tinignan ni Philmar ang cellphone at nakatanggap siya ng mensahe na galing kay Lina na naroon ang ginang sa bahay. Napamura si Philmar at nagmamadaling lumabas ng opisina. Pagdating ni Philmar at makapasok sa loob ng bahay, naabutan niyang ina at si Bianca na nag-uusap. Napatingin sa kanya ang ginang. Oh, nandiyan ka na pala, Philmar. Mukhang pagod na pagod ka . Komento ni Lourdes. Huminga ng malalim si Philmar. Tumayo si Bianca at lumapit sa kanya. Kay bilis ang tibok ng puso niya ng mga sandaling yun. Ngayon lang napag-ukulan ng pansin ni Philmar na napakaganda pala ni Bianca. Kinuha nito ang bag na dala at tinanggal ang kanyang necktie. Hindi niya naiwasang titigan si Bianca. Masarap sa pakiramdam na ganong mag-alaga ang asawa. Pero alam ni Philmar na ginagawa yun ng babae dahil naroon ang kanyang ina. Ang sweet niyo naman mga anak ko. Wait, ipagluluto ko kayo para hindi mapagod si Bianca. Masama daw ang pakiramdam, sabi ng ginang at tumayo na saka nagtungo sa kusina. Pinaupo siya ng asawa sa upuan at takmang tatanggalin ang kanyang sapatos nang pigilan ni Philmar si Bianca. Salamat, pero ako nagagawa niyan. Wala na si Mami. Ngunit tinuloy pa rin ni Bianca ang ginagawa. Bianca, okay. Tinignan siya ng asawa. Hindi ko to ginagawa dahil nandito si Mama. Ginagawa ko to dahil asawa kita. At obligasyon ko to kahit sa papel lang tayo kasala. Tugon ni Bianca habang nakatitig ito sa kanyang mga mata. Ipinagpatuloy na lang ni Bianca ang ginagawa. Ano ba tong ginagawa mo sa akin, Bianca? Hindi maiwasang sabihin ni Philmar sa sarili. Kinuha ni Bianca ang mga gamit ni Philmar at nagpunta sa silid. Sinundan niya ang asawa. Pagpasok nila, ibinaba ni Bianca ang kanyang gamit sa kama. Akmang lalabas ng asawa nang hapitin ni Philmar ito sa bewang at talikan sa labi. Nag-init ang katawan niya nang tugunin ni Bianca ang kanyang halik. Hindi maiwasang mapadaing ni Philmar. Mas pinalalim pa niyang halik. Hinihingal na naghiwalay ang kanilang labi. Nag-iwas ng tingin si Bianca at nagmamadaling lumabas. Siya naman ay napaupo sa kama. Hindi, tutugunin ni Bianca ang halik ko kung wala siyang nararamdaman sa akin. Sabi ni Philmar sa sarili. Matapos makapagbihis, naabutan ni Philmar si Bianca kasama si Lourdes sa kusina at nagtutulungan sa pagluluto ng merienda. Kumusta naman kayo rito? Dapat araw-araw na may mangyari sa inyo para mabilis ka mabuntis, iha. Naku, excited na kami na makita ang aming apo. Excited at sabi ng Gina. Sisikapin po namin, Mama. Busy rin po kasi si Philmar at pagod na rin pag-uwi. Wika naman ni Bianca. Naglapag ng kanyang asawa ng plato sa mesa. Napatingin si Bianca sa kanya pero agading nag-iwas ng tingin. Naroon lamang si Philmar at nakatayo. Napabuntong hininga na lamang siya at lumapit kay Bianca nang pumihit paharap ang kanyang ina dalang isang mangkok ng lomi. Mabilis niyang binigyan ng halik sa labi ang asawa. Nay, huwag niyo kaming i-pressure. Marami rin kasi akong ginagawa sa kumpanya. Sabi ni Philmar. Sasabihin ko sa dad mo na siya munang bahala sa kumpanya. Kailangan niyo muna mag-enjoy bilang mag-asawa. Kailangan niyo mag-lovemaking palagi para may mabuo na kayo. Prangkang sabi ni Lourdes. Mom! Nanlalaki ang mga mata na sita ni Philmar sa ina. Aba, wala namang masama sa sinabi ko ha. Mga anak, normal lang yan kasi ako matanda na. Papunta pa lang kayo, pabalik na ako. O siya, kain na tayo. Dito ako matutulog ha. Sabi ng kanyang ina at umupo na sa mesa. Natigilan si Philmar at napatingin kay Bianca. Hindi ito umimik, umupo na rin at kumain. Nang mga sandaling yon ay excited si Philmar dahil makakatabi niya sa pagtulog ang asawa at hiniling na pumayag itong may mangyari ulit sa kanila. He wants to consummate the marriage hindi dahil sa kailangan, kundi dahil sa gusto niyang angkinin ng asawa. Matapos silang kumain ng hapunan,
Nagpunta na si Lourdes sa silid na inuukupan ni Bianca. Yung mga gamit mo, natanggal mo ba doon? Tanong ni Fillmore kay Bianca. Oo naman, mahirap na at baka magtaka si Mama, magbibihis lang ako. Paalam ng babae at nagpunta na sa banyo. Hindi maiwasang kabahan ni Bianca pagkapasok niya ng banyo. Magtatabi ba naman sila ni Fillmore? Iyon ang unang beses na magtatabi sila na nasa maayos sa pag-iisip ang asawa. May mangyari kaya sa amin? Hindi maiwasang itanong ni Bianca sa sarili. Nakaramdam siya ng kaunting excitement. Hindi niya kasi akalain na ganun palang pakiramdam kapag unang karanasan, lalo kapag may gusto ka sa isang tao. Nagbihis na si Bianca ng sando at maiksing short. Pagkalabas niya, pumasok na rin sa loob ng banyo ang asawa. Siya naman ay nahiga sa kama. Lumakas ang tibok ng puso niya nang lumabas na si Fillmore na tanging tuwalya lamang ang nakabalot sa katawan. Tumagilid siya ng higa dahil bigla siyang nahiya. Ilan sandali lamang, naramdaman niyang presensya ng asawa sa kanyang likuran. Niyakap siya ng asawa mula sa likuran, hanggang sa idampi ni Fillmore ang labi sa kanyang tenga. Napapikit siya. Bumaba yun hanggang sa kanyang leeg. Napadaing siya dahil sa kiliting naramdaman. Hanggang sa daganan siya ng asawa. Pinakatitigan si Bianca ni Fillmore. I want you. Please be mine tonight, Bianca. Puno ng pagsuyo nitong sabi. Makikita sa mukha ng asawang pagnanais na maangkin siyang muli. Hindi siya tumutol. Siya na mismong humalik sa asawa upang muling ipaubaya ang sarili. Sinulit nilang 2 gabing yun. Makailang beses silang nag-wrestling doon. Matapos ang 3 rounds ng kaligayahan, ay tuluyan na silang nakatulog dahil sa pagod. Kinabukasan, nagising si Bianca na wala na sa tabi niya si Fillmore. Bumangon siya at nakitang isang tray sa bedside table. May pagkain doon at letter. Binasa niya ang letter. Kumain ka na, tiyak na gutom ka na pagising mo. Huwag ka masyadong magpapagod. Napangiti si Bianca pero agad ding napawi yun nang maisip ang dahilan kung bakit yun ginagawa ng asawa. Inaalagaan siya dahil obligasyon nito yun. 2 buwan lang ang palugit ng kanilang kasal. Kapag nabuntis siya ay mag-file na ng annulment papers si Fillmore. Iyon ang pinag-usapan nila. Mag-iisip na lang sila ng dahilan kung bakit sila naghiwalay. Napabuntong hininga si Bianca. Paano to? Mahal na niya ang asawa. Hindi natuloy ang 1 linggong bakasyon ni Fillmore dahil sa madami itong ginagawa. Babawi na lang daw ang asawa. Ayos naman ang pagsasama nila sa loob na mahigit 1 buwan. Dahil sa pagiging abala na lalaki, madalas nagigising na lang si Bianca na wala ng asawa at gabi na kung umuwi. Nagluluto ng mga sandaling yon si Bianca nang maramdaman ang paghalukay ng kanyang tiyan. Dali-dali siyang nagtungo sa lababo pero wala siyang naiduwal. Nanlaki ang kanyang mga mata nang may maalala. Teka, hindi kaya... Nagmamadali siyang pumunta sa silid at ginamit ang piti. Ilan sandali lang, may nakita si Bianca na 2 guhit mula doon. Napaupo siya. Ngayon na buntis na siya. Ngayon na sila maghihiwalay ni Fillmore. Ganun talaga. Mahal ko siya. Pero kailangan naming maghiwalay. Hindi rin naman niya ako mahal eh. Malungkot na sabi ni Bianca at natawa na lang sa naisip na yon. Bakit ba kasi hinayaan niya ang sarili na mapamahal siya sa lalaki? Tumayo siya at nagtungo sa kusina para kumain. Gabi na makauwi si Fillmore. Miss na niya si Bianca. Pagkatapos maipark ang sasakyan, nagmamadali siyang pumasok sa bahay. Nagpunta siya sa silid ng asawa at marahang binuksan yun. Mahimbing nang natutulog ang asawa. Lumapit siya rito at hinalikan ang noo ng asawa. Babawi ako bukas, papasok ako ng tanghali. Tumitig si Fillmore sa maamong mukha ng babae. Mahal na mahal kita. Buong pagsuyo yung sabi habang hinaplos sa mukha ng asawa. Kahit doon man lang ay masabi niyang nararamdaman kay Bianca. Tumayo na si Fillmore at akmang lalabas na ng silid nang may mapansin sa ibabaw ng drawer. Nilapitan niya yon. Isang nakataob na PT. Kinuha ni Fillmore yon at natigilan na makita ang 2 pulang guhit doon. Napatingin siya sa asawa. Buntis si Bianca. Magkakaroon na kami ng anak. Emosyonal na sabi ni Fillmore habang tumutulo ang luha sa mga mata.
Masayang masaya siya. Ngunit bahagyaring natigilan ng may maalala. Ibig sabihin lang nun, kailangan na niyang mag-file ng annulment. Umiling siya. No, walang hiwalayan na magaganap. Kung hindi mo man ako mahal, gagawin ko lahat. Mahalin mo lang ako ha. Seryosong sabi niya sa sarili. Gumising si Philmar na maaga para magluto ng agahan nila ni Bianca kasi yayayain niyang asawa na mag-date sa labas. Matapos magluto, sakto naman na pumasok na sa kusina si Bianca. Hindi ka papasok? Nagtatakang tanong ng asawa. Kagad na nilapitan ni Philmar ang babae at ipinaghila ng upuan. Nagulat si Bianca pero hinayaan na lang siya. Ipinagtimpla niya ito ng gatas. Gusto kong bumawi sa'yo. Dito mga nakarang araw, ikaw na lang lagi nag-aasikaso sa akin. Pagkatapos maipagtimpla ng gatas ang asawa, ibinigay na niya yon rito. Nagpasalamat naman si Bianca. Nagprito na si Philmar ng hotdog, egg at sinangag. Na matapos yon, inilapag niya sa mesa ang ulam. May mahalaga akong sasabihin sa'yo. Alam na ni Philmar ang gustong sabihin ng asawa. Ganun pa man, tinanong niya ito. Ano yon? Huminga ng malalim si Bianca. Parang hirap ang kalooban ng babae. Nasaktan siya. Masakit ba sa loob nito na nagbunga nangyari sa kanila? Buntis ako, Philmar. Sabi ni Bianca saka inilapag sa kanyang harapan ang piti. Kunwaring ngumiti siya at natuwa. Masaya ako na at buntis ka na. Sa wakas may anak na tayo. Excited yan sabi. May kasunduan tayo, di ba? Asikasuhin mo na yun para makauwi na ako sa amin. Napalunok si Philmar. Pakiramdam niya na manhid ang kanyang katawan. Mukhang hindi talaga siya kayang mahalin ni Bianca pero hindi siya susuko. Sakyan na lang niya ang sinabi nito. Oh, asikasuhin ko ng annulment papers natin. Wika niya sa kanilagyan ng pagkain ng plato ng asawa. Nang mga sandaling yon ay naninibago si Bianca sa ikinikilos si Philmar. Naging sweet na lang ito bigla. Napatanong tuloy siya sa sarili na baka gusto na siya ng asawa. Ayaw niyang umasa. Ganun pa man, masaya si Bianca at the same time kinikilig dahil sa pag-aalaga na ipinapakita ni Philmar. Mas lalo tuloy niyang minamahal ang lalaki. Tanghali, bumisita si Linda at nalaman ng ginang na buntis si Bianca. Naabutan ng ginang si Philmar. Mamaya pa kasi ang punta nito sa opisina. Oh my gosh! Buntis ka na, Bianca? Masaya ako para sa iyong dalawa. Sa wakas ay magkakaapo na rin ako. Tinignan si Philmar ng ina. Sasabihin ko to sa ama mo. Seryosong sabi ng kanyang ina. Alam na ng lalaki ang ibig sabihin ni Linda. Pipirmahan na ni Philmar ang dokumento para maipasa na sa kanya ang pagiging CEO. Tumango na lamang siya. Binalingan siya ng ginang. Congratulations, Iha. Salamat po, ma. Pwede doon muna ako sa bahay. Namimiss ko na po kasi ang pamilya ko. Tanong ni Bianca. Namimiss na nga niyang kanyang magulang at kapatid. Ngunit gusto na ni Bianca na umiwas. Sure, Iha, no problem. Basta mag-iingat ka para sa apo ko. Dahil soon, magiging CEO din yan. Nakangiting sabi ni Linda. Hindi na nagtagal pa ang ginang at nagpaalam na aalis na. Pumunta lang doon si Linda para kumustahin ang mag-asawa. Pagkaalis ng ginang, kumunatan noon ni Philmar. Aalis ka? Bakit? Tanong ng asawa. Nagtungo si Bianca sa silid at kinuha ang duffel bag. Sumunod ang asawa niya sa kanya. Oo, doon muna ako sa bahay. Doon muna ako habang hindi mo pa nailalakad ang annulment papers natin. Tugon niya. Natigilan si Philmar. Kagad naglagay si Bianca ng mga damit sa bag. Hindi niya napigilan ng tumulo ang luha sa kanyang mga mata dahil hindi man lang siya pinigilan ni Philmar. Nang matapos sa ginagawa, binitbit niya ang bag at lumabas ang silid. Next week, ibibigay ko ng annulment papers natin. Mag-iingat ka lagi at alagaan mo anak natin Sabi ni Philmar. Tumango na lamang siya. Lumabas na si Bianca ng bahay at pumara ng sasakyan pauwi sa kanila. Si Philmar naman ay naupo sa sofa at naihilamos ang palad sa mukha. Hindi ko man lang siya napigilan. Pero ano magagawa ko? Kung talagang gusto niyang umalis, kahit may nangyari na sa amin at buntis na siya, wala na akong magagawa kung ayaw na niya. Naiparamdam at naipakita ko na gusto ko siya, ngunit hindi pa rin talaga niya ako kayang mahalin. Nang hihinang sabi ni Philmar. Sa kabilang banda,
Nang makarating si Bianca sa kanilang bahay, sinalubong siya ni Benigno at Lourdes. Anong ginagawa mo rito, Bianca? Nag-away ba kayo ni Filmar? Tanong ng kanyang ina. Napatingin siya kay Sheila. Tumango ang dalagita ng ibig sabihin ay dapat niyang sabihin sa kanyang magulang ang totoo. Nay, tay, may mahalaga po akong sasabihin sa inyo. Panimula ni Bianca. Ano yon? Mas maganda na sabihin mo sa amin ang problema ninyo ni Filmar para maayos na. Hindi pwedeng yung ganyan na naglalayas. Mag-asawa na kayo, dapat nag-iintindihan kayo sa isa't isa. Payo ni Lourdes. Ang totoo po niya na nagpakasal kami ni Filmar dahil sa kailangan niya ng asawa at anak para makuha ang pagiging CEO. At kapalit nun, 1,000,000 piso. Pagtatapat niya, ayaw na ni Bianca na maglihim sa kanyang magulang. Ayaw niyang isipin ng mga ito na totoo ang kasal na naganap. Anong ibig mo sabihin? Anak, nagpagamit ka dahil sa pera? Sigaw ni Benigno. Naiyak siya dahil galit na galit ang kanyang ama. Deserve niya yun. Patawad po tay. Nagawa ko lang po yun dahil sa inyo. Gusto ko kayo magkaroon ng magandang buhay. Sabi ni Bianca sa pagitan ng paghikbi. Nagkaroon na rin kasi sila ng maluwag at maayos na pwesto sa palengke at nagkaroon din sila ng mini grocery store sa harap ng kanilang bahay. Dumami ang kanilang paninda. Doon ginamit ni Bianca ang pera. Anak, mahirap lang tayo. Pero sana naman hindi mo pinagpalit ang dignidad mo para lang sa pera. Matigas na sabi ni Benigno at nanghihinang napaupo sa sofa. Anak, pumasok ka na sa silid ninyo. Ako nang kakausap sa iyong ama. Utos ni Lourdes. Sabay na pumasok si Bianca at Sheila sa kanilang silid. Marami kang ikukwento sa akin, ate. Pagkaupo ng dalawa sa kama, nagsimula na magkwento si Bianca. 1 linggong lumipas. Paminsan-minsan lang kung pumunta si Filmar sa kumpanya. Madalas lutang siya sa trabaho. Naipasa na rin sa kanyang pagiging CEO. Pero hindi siya masaya. Hindi kasama ni Filmar ang babae na naging inspirasyon niya. Gabi yon, nasa terasa siya at umiinom ng alak na marinig ang boses ng kanyang ina. Bumukas ang pintuan sa terasa. Filmar, kanina pa kita. Natigil sa pagsasalita sa Linda. Nang makitang ginagawa ni Filmar, lumapit ito sa kanya at namewang sa kanyang harapan. Bakit umiinom ka? May problema ba kay ni Bianca? Hindi na ba siya bumalik dito? Balita ko nawawala ka sa focus sa trabaho. Ano ba nangyayari sa'yo, Filmar? Galit na sabi ng kanyang ina at inago ang baso ng alak na nasa kanyang kamay, saka itinapon na laman niyon. Sabihin mo sa akin ang problema para maayos natin. Nahimasmasa na sabi ni Linda. Problema ko, mahal ko si Bianca, pero wala akong magawa para manatili siya sa akin. Mahina ako at duwag. Sambit ni Filmar, nagsalubong ang kilay ng ginang. Anong pinagsasasabi mo, Filmar? Talagang mahal mo siya kasi asawa mo siya. Ano bang? Nagpakasal kami dahil kailangan ko ng asawa na may harap sa inyo para mapasakan ng kumpanya. Kaysa ipakasal niyo sa iba. Nakiusap ako sa kanya na pakasalan niya ako kapalit ng pera. Napagkasunduan namin na mag-file ng annulment kapag nabuntis siya. Akala ko hindi mahuhulog ang loob ko sa kanya pero nagkamali ako. Napamahal ako sa kanya pero wala akong ginawa para manatili siya sa tabi ko. Mangiyak-ngiyak niyang sabi. Lumamlam ang mukha ni Linda. Lumapit kay Filmar ang ginang at niyakap siya. Nararamdaman niyang paghihirap sa boses ng anak. Kung mahal mo siya, puntahan mo siya. Huwag kang magpakalasing sa alak. Patawarin mo ko kung nasigawan kita. Inaapektuhan kasi ang kumpanya at nag-aalala din ako sa iyo. Hindi ko alam na ganyan palang nararamdaman mo. Patawarin mo kami, anak. Puno ng pagsisisi na sabi ni Linda. Alam ng ginang na na-pressure ang anak nila dahil sa gusto nilang magkaapo. Umalis muna kayo, mama. Gusto ko muna mapag-isa. Pakiusap ni Filmar. Walang nagawang ginang kundi ang umalis. Pero bago tuluyang lumabas si Linda, nagsalita ito. Kung mahal mo talaga si Bianca, puntahan mo at sabihin mo na mahal mo siya lalo't buntis siya. Hindi yung nandito ka't umiinom ng alak. Patunayan mo na karapat dapat kang mahalin niyan. Payo ng ginang sa katuluyan lumabas. Napatingin sa labas si Filmar. Tama ang kanyang ina. Kailangan niyang puntahan si Bianca. Nakatanaw si Bianca sa bukiri ng mga sandaling yon nang lumapit sa kanya si Sheila at tinapik ang kanyang balikat. Namimiss ko na siya, Sheila.
Pero alam ko naman na kahit sabihin ko na miss ko siya, hindi naman ganun ang nararamdaman niya para sa akin. Mapapahiya lang ako. Sabi niya at nilingon ng kapatid. Pero paano kung mahal ka rin pala niya tapos nahihiya lang palang umamin sa'yo? Tanong ng kapatid. Tumawa siya na mahina. Kalalaking tao, duwag. Kung gusto niya ako, umami siya. Hindi yung itinatago niyang nararamdaman niya. Galit na sabi ni Bianca. Tinanggal ni Sheila ang pagkakaakbay sa kanya. Paano kung puntahan ka niya rito? Tanong ulit ng dalagita. Natigilan siya. Paano nga ba kung pumunta si Philmar? Imposible. Hindi yan. Nakuha na niyang gusto niya. At kailangan ko na lang isilang ang sanggol. At saka imposible na pumunta pa yun dito. Mahigit 1 linggo na. Tiyak na masaya na siya ngayon dahil CEO na siya. Hindi maiwasan na mapiyok siya sa sinabi niya. Masakit para sa kanya sabihin yon, pero iyon ang totoo. Sino nagsabi na masaya ako ngayon? Natigilan si Bianca. Kilala niya ang boses na yon. Hindi siya lumingon dahil hindi niya magawang lumingon. Sa tingin mo ba, masaya ako sa 1 linggo na hindi kita kasama at nakakausap? Hindi, dahil miserable ang buhay ko. Aanin kong pagiging CEO ko kung wala ka naman sa tabi ko. Tanong ni Philmar. Napakagatlabi si Bianca. Kinilig siya sa sinabi ng lalaki. Humarap siya at nakita si Philmar na naglalakad palapit sa kanya. Nadibago siya sa itsura ng asawa. Yes, asawa pa niya kasi wala pa siyang natanggap na annulment papers. Nanlalalim ang mga mata ng lalaki at mukhang pumayat. Titig na titig si Philmar sa kanyang mga mata. Philmar, sambit ni Bianca sa pangalan ng lalaking minamahal. Agad siya nitong hinapit sa bewang nang makalapit ito. Pumayat ka ah. Komento niya at hinaplos sa mukha nito. Naging miserable ang buhay ko simula nang umalis ka. Tama ka nga, duwag ako. Duwag akong aminin ang totoong nararamdaman ko para sa'yo. Akala ko kasi hindi mo ko mahal eh. Malungkot na sabi ni Philmar. Marahil kanina pa naroon ang lalaki, kaya narinig nito ang mga sinabi niya. Mahal kita. Nung may nangyari sa atin doon ko na-realize na hindi lang dahil sa pera, kaya ako yun ginawa. Kundi dahil mahal kita. Akala ko kaya ka nagiging sweet dahil obligasyon mo dahil kasal tayo. Nung umalis ako, umaasa ako na pipigilan mo ko pero hindi na nangyari. Malungkot na sabi ni Bianca na hindi naiwasan ang pagtulo ng luha sa mga mata. Pinahid yun ni Philmar. Akala ko rin kasi, kaya kaalis dahil sa kasunduan natin at hindi mo talaga ako mahal kaya hinayaan kita. Natuwag akong sabihin ang nararamdaman ko dahil baka hindi tayo parehas ang nararamdaman. Ayokong matapakan ng ego ko bilang lalaki. Sabi ni Philmar. Gumiti si Bianca at mabilis na hinalikan sa labi ang asawa. Tinugon niyo na mainit na halik ni Philmar. Kasunod niyo na masigabong palakpakan. Napatingin sila. Naroon ang kanilang magulang at suportado sa kanila. Mangiyak-ngiyak pa ang dalawang ginang. Sa wakas, naging ayos na rin sila. Masaya ako sa inyong dalawa. Sabi ni Linda. Kasal na sa simbahan ng kasunod dito, balae. Tanong ni Benigno kay Filemon. Oo naman, kaya nga kami nandito para mamanhi ka na eh. Sabi ni Filemon. Nagkatinginan sila Bianca at Philmar. Masaya siya dahil wala ng hadlang sa pagmamahala nilang dalawa. Na kahit mahirap ang pamilya ni na Bianca, ay tinanggap siya ng buong buo. Hinawakan ni Philmar ang kamay ng asawa at naglakad sila palapit sa 5. Halika na, mamamani ka na kami. Sabi ni Philmar. Nanlaki ang mga mata ni Bianca. Hindi niya akalain na totoo pala na mamamanhikan ang mga ito. Napangiti siya. Sa wakas, totoo na ang lahat at hindi na dahil sa kasunduan, kundi dahil sa mahal nilang isa't isa. Kaya sila magpapakasal. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!